Sa nakaraang episode, si Ars at ang kasamahan nito ay nagpunta na sa ibang bansa upang gumawa ng kasunduan at alyansa para sa paparating na malaking sigalot o digmaan na magaganap. Minabuti nilang makuha ang loob ng mga pinuno ng ibang bansa para magawa ng paraan ang malaking digmaan na darating. Dala na rin sa taglay na kakayahan ni Ars na malaman ang kapasidad ng isang tao. Nabuo niya ang kanyang team at nagkaroon ng balanse na kakayahan ang lahat na naging epektibo naman. Kahit na marami mga leader ng bansa ang duda sa kakayahan nila kaya't minabuti nilang gawin ito para maipakita niya sa mga leader, na kahit bata pa sila ay kaya nilang gampanan ang responsibilidad nila. At sa pagpapatuloy, si Ars ay patungo sa unang lugar na kailangang sakupin at kasama ang kanyang hukbo at ang iba pang mga kasama. Lumapit si Russell upang ipaalam na nakaisip siya ng maraming estratehiya para sa hukbo ng Connor kaya't anuman ang gawin ng kalaban ay mayroon silang plano upang labanan ito. Pinutol siya ni Charlotte at nagpapakita ng kumpiyansa sa kanyang mahika dahil kaya niyang talunin ang kalaban sa isang iglap. Habang sila'y naghahanda sa laban ay sinabi ni Rates kay Ars na huwag mag-alala dahil halata na siya'y kinakabahan. Siniguro niya na sinanay niya ang mga sundalo upang magbigay ng kanilang pinakamahusay at isa sa kanila'y lumapit upang kumpirmahin ito. Sinasabing ang mga general ay hindi nakikipaglaban mag-isa. Nais nilang ipakita na kaya nilang magtiwala si Ars sa kanila at nang marinig ito ay nakaramdam si Ars ng ginhawa, nagkaroon ng mas magaan na pakiramdam sa grupo at pinagmamasdan ito ni Lumir ng mabuti, dahil alam niyang gusto ng mga tauhan ni Ars na magtagumpay siya sa kanyang unang labanan. Hindi lamang isang general ang marunong mamumuno sa kanyang mga tao kundi isang mabuting commander din ay dapat matutong magtiwala sa kanila. Pagdating nila sa kastilyo ng Alfarda ay naghahanda na siya upang ipaalam ang pagsugod, ngunit bago pa sila makarating sa entrada ay itinaas ng mga sundalo ng kastilyo ang isang puting watawat. Pagpasok nila sinabi ni Coran kay Ars na kailangan niyang maghintay pa sa kanyang unang laban, ang dahilan nito ay hindi na sila gustong lumaban ng mga kalaban matapos makita na sila'y mas marami ang bilang at ang pag-iwas sa labanan ay bahagi rin ng digmaan. Dahil dito ay hindi sila makakatagpo ng malaking paglaban bago sila makarating sa Vertodo. Kahit na hindi niya dapat ibaba ang kanyang depensa ay makakagalaw siya ng payapa sa loob ng ilang panahon, ipinakita naman kung ano ang nangyayari sa kastilyo ng Sem kung saan si Thomas Grun ang kanang kamay ni Basmar, ay may kumpiyansa at naniniwala siyang iniisip ng mga kalaban na ang labanan para sa distrito ng Sam ay magiging madali. Ngunit hindi nila alam na narito siya at sinabi ng pinuno ng distrito na si Fredor Bandel na mas nakaramdam siya ng ginhawa nang malaman niyang nandoon si Thomas. Ayon kay Thomas ay ayaw ng kanilang Panginoong si Basmar na matalo sa anumang laban, tiniyak niyang magtatagumpay sila kahit na mawala pa ang ilan sa kanila. Habang sinasabi niya ito ay kinuha niya ang espada ng isa sa kanyang mga kabalyero at sinira ito gamit ang kanyang sariling mga kamay na parang walang kahirap-hirap. Tinanong ni Fredor kung ano ang ibig sabihin nito ngunit sinabi lamang ni Thomas na huwag mag-alala at ipaubaya na sa kanya ang lahat. Matapos umalis ay sinabi ni Selina na anak ni Fredor, na bagamat mas mataas ang ranggo ni Thomas ay hindi siya dapat nagpapalupagi at sinabi rin niya na siya pa rin ang gobernador ng Sam, at hindi dapat ipagkatiwala ang buhay ng kanyang bayan sa iba at sagot ni Fredor na malaki ang nakataya sa laban na ito, kaya't mas mabuting ipaubaya na ito kay Thomas. Inabisuhan din niya si Selina na magpapatuloy siya sa kanyang plano dahil kailangan niyang ipagtanggol ang strategic na kuta at bago siya umalis, pinigilan siya ni Selina at sinabing sila na ang magtatanggol sa kuta, kaya siya ang gagawa nito para sa kanya. Sa gabi ay nagdaos si Ken ng pulong kasama ang iba sa kastilyo ng Alfarda at doon niya ipinaliwanag na nais niyang magkaroon ng pinakakaunting bilang ng mga nasawi sa labanan sa Sem. Kaya gusto niyang malaman kung may plano sila at binigyan ni Ars ng abiso si Russell upang magsalita at inilatag nito ang kanyang plano. May 3 kuta sa paligid ng kastilyo ng Sem at batay sa laki ng kanilang puwersa ay hindi dapat magkaroon ng higit sa 1,000 tauhan sa bawat isa, kaya't ang ideya niya ay bumuo ng 3 unit na may tig-4,000 sundalo at sabay-sabay na salakayin ang 3 kuta. Sa ganitong kalamangan sa bilang ay madali nilang masakop ang bawat kuta. Bilang resulta ang distrito ng Sem ay mapipilitang sumuko at matapos marinig ang plano ay ipinaalam ni Coran na ang kanilang hukbo ay maghihintay malapit sa kastilyo ng Sem. Kapag bumagsak ang 3 kuta ay pagsasama-samahin nila ang lahat ng unit upang sakupin ang kastilyo. Sinabi niya kina Lumir at Ars na ang kuta ng Wakeham ay ang pinakamahalaga sa 3, kaya ipapadala niya ang hukbo ng Connor doon at sumunod ang 2 sa kanyang utos ng walang reklamo.
Dumating agad ang araw ng pagsalakay kung saan makikita ang kastilyo ng Sem na napapalibutan ng isang ilog. Si Ars at ang iba pa ay nagmamasid mula sa malayo sa kuta ng Wacom at ipinaliwanag ni Lar na ito lang ang lugar kung saan makikita ang kastilyo at ang iba pang mga kuta, at ang hirap ng labanan ay nasa kung makukuha nila ang kuta o hindi. Tinanong ni Ars sina Russell at Mariel kung may ideya sila kaya't iminungkahi nito na magpadala muna ng isang tao upang magbantay sa lugar upang makuha ang kinakailangang impormasyon. Sinabi ni Mariel na ang isang mabuting estratehiya ay hindi lamang mag-iisip kung paano igalaw ang kanyang hukbo, kundi ilalagay din ang sarili sa posisyon ng kalaban at mag-iisip kung paano talunin ang sariling hukbo. Kaya gusto niyang pag-isipang mabuti ni Ars ang plano dahil hindi mahalaga ang posisyon kung wala silang sapat na sundalo. Ang tanging paraan upang magtagumpay ay sa pamamagitan ng pag-atake ng sorpresa at ito ang nais niyang alamin. Matapos pag-isipan ito ng kaunti ay napagtanto ni Russell na kung sila'y aatake ay maaaring atakehin sila ng kalaban mula sa magkabilang gilid. Sinabi ni Mariel na tama siya dahil kahit na may mga sundalo sa itaas ng bundok, kailangan ding bantayan ang paanan nito upang maiwasan ang pag-atake mula sa likod. Samantala ay inabisuhan si Selena na papalapit na ang hukbo sa kuta at di na siya nagsayang ng oras at kinuha ang kanyang mahiwagang baston upang mag-recite ng isang chant. Matapos niyang tapusin ito ay nabuo ang isang napakalaking barrier na kumalat sa buong kuta. Napansin ito ni Ars at ng kanyang mga kasama kaso sinabi ni Mariel na mas pinadali nito ang kanilang gawain. Kailangan lang nilang sirain ang barrier na iyon at salakayin at pagkatapos nito, hinutusan nila ang mga mangkukulam na maghanda ng kanilang mga spells. Ilang segundo pa lang ay pinakawalan nila ang isang malakas na pag-ataking mahika patungo sa barrier. Sa kabila ng lakas ng kanilang mahika ay nanatiling matatag ang barrier ngunit napansin nila na hindi pa nagbibitaw ng spell si Charlotte. Unti-unting uminit ang lupa sa paligid niya at nang matapos niyang e-charge ang kanyang napakalaking mahika, ay nagbitaw pa siya ng isang higanteng bola ng apoy na sumisira sa barrier nang tumama ito at agad na inutusan ni Lumir ang paglusob, ngunit ilang sandali lamang ang barrier na mahika ay muling bumalik at alam nilang ito'y gawa ng isang chant ng pagbangon. Sa kabila nito ay tiniyak ni Charlotte kay Ars na hindi ito problema at determinado siyang manalo sa unang laban ni Ars, kaya't ang plano nila ngayon ay pagurin ang kalaban hanggang makapasok sila sa loob ng kuta at maraming humanga sa kahangahangang kapangyarihan ni Charlotte, pati na rin si Selena. Ngunit pinapaalala ni Selena na hindi nila kailangang talunin ang laban na ito sa mismong sandaling iyon, ipinabatid ng isang alagad ng mahika kay Ars at sa iba pa na nakakuha siya ng impormasyon mula sa paanan ng bundok at 1,000 sa mga sundalo ng kalaban ang papunta sa kanilang direksyon. Agad na nag-organisa ang lahat upang maghanda para sa depensa laban sa pag-ataking iyon. Hindi ito naging malaking problema dahil inaasahan na nila ito ngunit nagkamali ang mangkukulam, sapagkat ang pangunahing puwersa ng kalaban ay nasa likod at sa katotohanan, 10,000 ang papunta sa kanila at nagulat si Mariel na ipinadala ng kalaban ang buong hukbo upang ipagtanggol ang isang kuta. Nagtanong siya kung sino ang may ganitong matapang na plano at hindi niya alam na ang may hawak ng mga desisyon ay si Thomas Granayon at ito ang kanyang kapatid. Sa sitwasyong ito ay sinabi ni Russell na masyadong komplikado na sundan pa ang plano at kung bumaba sila sa bundok, tiyak na sasalubungin sila ng kalaban at sila'y aatakehin at hahabulin. Bagaman mabilis nilang natuklasan ito ay hindi sila magkakaroon ng malalaking casualty, ngunit hindi rin nila masasakop ang kuta at sa kabilang banda, kung mananatili sila roon ay papalibutan sila ng kalaban mula sa dalawang direksyon at masisira sila. Ngunit kung masakop nila ang kuta bago dumating ang mga kaaway ay kaya nilang magtanggol hanggang sa dumating ang mga puwersa ni Coran, sila naman ang magkakaroon ng kalamangan sa dalawang harapan at ibinigay ni Lumir ang dalawang opsyon, kaunting panganib at maliit na kita o mataas na panganib at malaking gantimpala. Tinanong niya ang mga mangkukulam kung gaano katagal bago nila masira ang barrier. Sinabi nila na aabutin ito ng kalahating araw sa pinakamabilis na paraan at sa isip nito na napagpasyahan ni Lumir na umatras upang mabawasan ang mga casualties ngunit pinahinto siya ni Ars, na nagsabi na kung karaniwang hukbo lang ito ay tama si Lumir ngunit alam niyang hindi pangkaraniwan ang hukbong ito. Nagtiwala si Ars sa kanyang paghatol at sa buong hukbo nila kaya tinanong niya si Ritz kung kaya ba nilang pigilan ang kalaban sa loob ng kalahating araw. Isa sa mga tauhan ang umalma at sinasabing 2,000 sundalo ay hindi kayang pigilan ang 10,000 na sundalo. Kaso dahil naghihintay si Ars ng sagot ay naalala ni Ritz ang mga beses na humingi si Ars ng tulong na may buong kumpiyansa,
kaya't sumagot siya na hindi ito problema at kung nais ni Ars ay kaya nilang pigilan ang kalaban hanggang isang buong araw, o kahit tapusin sila. Samantala sinabi ni Charlotte na hindi nila kakailanganin ang kalahating araw, dahil kaya nilang wasakin ang barrier sa loob lamang ng isang oras at pinakita ni Ars kay Lumiere ang kanyang buong tiwala sa kanilang hukbo, at sinabi na kung hindi nila masasakop ang kuta ay mas magiging masama ang sitwasyon kaysa sa simula. Mapapalakas lang ang hukbo ng kalaban at tatagal pa ang labanan ngunit kung masasakop nila ang kuta, ito'y magiging isang napakalaking tagumpay at sumang-ayon sina Russell at Mariel sa plano at sumunod si Lumiere sa kanyang paghatol, kaya pinayagan siyang ipagpatuloy ang kanilang plano. Ipinakita sa atin ang pinuno ng hukbo ng Mark na nakaramdam ng kumpiyansa dahil hindi alam ng mga kalaban na may 10,000 sundalo sila, ngunit sa sandaling iyon sila'y nasorpresa ng bigla ang may ulan ng mga palaso at napapalibutan ng mga sundalo ng Connor, sunod na nakita nila ang Lamberg na papalapit kasama ang kanyang mga tauhan. Isang oras bago ito nangyari ay ipinaliwanag ni Ritz sa isa sa mga sundalo ang mga detalye ng kanilang gagawin, bagamat mas marami ang kalaban na kung haharapin nila ito sa makitid na daan at magiging pantay ang kanilang kalamangan, idagdag pa rito ang mga archer na aatake mula sa mga gilid upang hindi makalat ang mga kalaban. Habang nagaganap ito ay nahihirapan naman ang mga mangkukulam sa pagkawasak ng barrier na Mahika dahil ito'y paulit-ulit na bumabalik at sinabi ni Russell na bawat oras na gumamit sila ng Mahika, nauubos ang tubig na Mahika nila at sa ngayon ay pantay pa ang kanilang kapangyarihan, ngunit matatalo ang unang maubusan ng tubig na Mahika. At dahil nasa teritoryo ng kalaban sila ay malamang nahanda na ang mga ito at samantalang sila ay kulang na sa supply, isang paraan upang masira ang barrier ay sirain ang mga imbakan ng tubig Mahika ng kalaban at sa ganitong paraan, hindi na nila magagawa pang ibalik ang barrier. Kung mas mabilis ang atake nila kaysa sa pag-aayos ng barrier at masisira ito ng tuluyan, ngunit alam ni Ars na ginagawa na ng mga mangkukulam ang lahat ng kanilang makakaya, kaya nagtatanong siya kung paano pa nila mapapalakas ang kanilang Mahika. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Selena na malamang naubos na ang tubig Mahika ng mga kalaban at namangha siya na napakarami ang naipon ni Selena. Ipinaliwanag ni Selena na inihanda ito ng kanyang ama na kahit na hindi niya gusto ang kanyang pag-uugali sa pagiging humble, determinado si Selena na patuloy na palakasin ang barrier. Samantala nagsisimulang mahirapan si Rate sa pagharap sa dami ng kalaban at napansin ni na Mariel at ng iba pa na lalo pang lumalakas ang barrier, ngunit halos ubos na ang kanilang mga reserba ng tubig Mahika dahil dito ay naisip ni Charlotte na kailangan na niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Hiniling niya sa mga mangkukulam na ibigay sa kanya ang lahat ng natitirang tubig Mahika, ipinaliwanag ng isa sa mga mangkukulam kay Ars na gagamit si Charlotte ng napakalaking spell ngunit napakapanganib nito, dahil ang sobrang paggamit ng tubig Mahika sa isang bagsak ay malaki ang epekto sa katawan ng taong gumagamit nito. Dagdag pa na marami na siyang ginamit na spells kaya't hindi tiyak kung kakayanin ng kanyang katawan, nabahala si Ars kaso pinakalma siya ni Charlotte na pinapaalala na siya mismo ang nakaalam ng kanyang kapangyarihan, sinabi niyang gagamitin niya ang lahat ng kinakailangan at kung sakaling mawalan siya ng malay ay hiniling niyang alagaan siya ni Ars. Sumang-ayon si Ars at hinayaan na gawin ni Charlotte ang kanyang plano at nagtitiwala sa kanyang determinasyon, nagsimula na si Charlotte sa kanyang Mahika at habang bumubuo siya ng isang napakalaking bola ng enerhiya sa kalangitan ay bumagsak ang malalaking bola ng apoy sa barrier na labis na ikinagulat ni Selena. Kahit sinabi sa kanya na hindi na niya magagawang ayusin ang barrier sa oras at pinilit pa rin niyang panatilihin ito, subalit sa sobrang lakas ng kanyang pagsisikap ay nasira ang kanyang baston at sa wakas ay tuluyan ng bumagsak ang barrier at tinanong ni Charlotte si Ars kung kahanga-hanga ang kanyang Mahika, at masayang tumugon si Ars na siya ang pinakamahusay na mangkukulam sa buong mundo. Matapos nito ay lumapit si Charlotte kay Ars ngunit bumagsak siya sa katawan ni Ars dahil sa sobrang pagod, hinawakan siya ni Ars at pinapaupo upang makapagpahinga at ilang sandali pa ay dumating si Rates. Matapos matagumpay na gawin ang kanyang tungkulin at ipinahayag ni Lumiere na nanalo sila sa laban na iyon. Pinahanga ni Mariel ang lakas ng Mahika at ang kamangha-manghang kakayahan sa pakikipaglaban, at napagtanto niya na may mga halimaw na nasa ilalim ng utos ni Ars. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.